Philippine National Police, pinag-iisipan na ang pagpapadala nito mga non-lethal items sa mga pulis. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo Bea Pinisa. Pinag-iisipan na ngayon ng Philippine National Police ang pagtatalaga ng mga non-lethal items sa mga pulis na rumeresponde sa mga emergencies matapos ang naging insidente ng pamamaril sa Iloilo City. Batay sa inisyal na report, mayroong natanggap na tawag ang kapulisan sa kanilang 911 emergency hotline kung saan nagsasabi ito mayroong isang lalaki na armado ng kutsilyo ang umatake sa kanyang sariling kapatid at may halong pagbabanta rin sa kanyang sariling pamilya. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na pinag-iisipan na nila kung anong mga non-lethal items ang maaari pang magamit ng kapulisan upang makaiwas sa paggamit ng kanilang mga service firearm at maiwasan din na may mamatay sa kanilang mga isinasagawang operasyon o pagresponde bunsod nga ng naging insidente. Ni Torre, maraming options ng non-lethal items gaya ng baton, pepper spray, taser at iba pa na kailangan pang sumailalim sa pag-aaral at procurement upang malaman kung ano applicable sa kanilang hanay. Na natanggap mula sa isang inang nag-uulat na ang kanyang anak ay armado ng kutsilyo. Inatake ang kanyang kapatid at nagbabanta sa kanilang buong pamilya. Agad tayo nagpadala ng tauhan at dumating sila sa loob ng 3 minuto. Pagdating ng pulis, bilang silang inatake ng suspect gamit ang kutsilyo, kaya pa ulit-ulit na binigyan ng babala na ibaba ang kanyang armas. Patuloy pa rin siyang nananaksak, kaya napilitan ang isa sa ating tauhan na gumamit ng kanyang service firearm para ipagtanggol ang sarili. Sa ngayon, pagdagdag niyan, we are also studying the possibility of our policemen bringing with them the non-lethal weapons, baton and pepper spray, taser as the case may be. Kaugnay naman sa naging paggamit ng baril sa isa sa mga rumesponding pulis sa Iloilo, ayon kay Torres, suportado pa rin ng buong organisasyon ang naging aksyon ng pulis na rumesponde sa insidente. Sa kabila nito ay nananatiling under review ang insidente kung saan patuloy na itong iniimbestigahan ng pambansang pulisya matapos na makatanggap ng mga pagkwestiyon hinggil sa pagpapaputok ng baril bilang self-defense. Ito po ay under review. Tanggap po natin yan. Yan ay pwedeng ma-question. Pero sa ngayon, ang ating mga nireview ay ang ating tinitingnan ay may regularity ang ating pulis. Mas gusto naming bigyan siya ng benefit of the doubt. Dahil siya talaga ang nandun. Kaya suportado namin siya hanggang sa ngayon sa paggamit ng baril sa okasyon na yun. Kaya kami ay nakikikomiserate, kami ay nag-extend ng condolences doon sa pamilyang namatayan. Pero sa ngayon ay suportado namin ang aming pulis sa kanyang ginawa. Unless that there be evidence of grave irregularity, suportado namin siya. Kaugnay naman ito ay pinagmalaki din ng hepe na malaking tulong at naging epektibo ang kanyang inisyatibo sa paggamit ng 911 emergency hotline at maging ang 5-minute response time dahil sa mga matagumpay na narespondehan ito sa buong bansa. Mula dito sa Quezon City, ito si Bombo Bea Pinisa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.